ang prescience o future seeing ability ni Kashin Koji, bagong humanoid Shinju God, at nakakakilabot na mga realidad na pwedeng mangyari sa Boruto Universe. Sabay-sabay nga nating alamin ang mga pangyayari dito sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 13. Welcome sa ating full chapter review. Bago nga natin simulan, pakipindot nga muna ng like and subscribe. Let's G! Ang Chapter 13 nga ay may title na Prescience. Hinting the name para sa Shinjutsu ni Kashin Koji na mapag-uusapan nga natin mamaya. Sa unang panel nga ay makikita nga nating muli ang paglipad nitong si Jura matapos nga niyang patamain ng laser Biju Dama sa dibdib ni Boruto sa nakaraang chapter na unfortunately nga para kay Jura ay hindi nga naapektuhan ang vital organs ni Boruto. Hence why mataas nga ang chance na mabuhay o mag-survive si Boruto. Pero dito nga ay muli sanang susubukan ni Jura na tapusin na ang buhay ni Boruto sa pamamagitan ng isa pang laser Biju Dama. Ngunit na-interrupt nga ito noong lumabas nga itong si Bug o Mamushi sa claw mark ng katawan ni Jura upang bigyan nga si Jura ng update tungkol sa investigasyon na isinasagawa nga ng isa pang Shinju na si Matsuri. Mukhang nalaman nga daw ni Matsuri na itong si Boruto nga daw ay may accomplice o partner. Na source nga daw nitong si Boruto ng mga intel o impormasyon tungkol sa Thorn Soul Bulb at iba pa. Nagulat nga itong si Mamushi after niyang makita na namatay nga ang kanilang kasama na si Hidari. Pero dito nga ay kinumpirma ni Jura na formidable nga daw o malakas nga yung kanilang kalaban. At kailangan na nga nilang bumalik sa kanilang hideout bago pa man magsimulang ma-decompose itong Thorn Soul Bulb ni Hidari at tuluyan nga siyang hindi magawang ma-revive. Bago nga makaalis ay binanggit nga dito ni Jura na tunay nga daw na swerte itong si Boruto na para bang may kakaibang uri ng nilalang o higher being na patuloy ngang pumapanig kay Boruto upang hindi nga siya hayaang mapaslang. Dahil ilang beses na nga itong nangyari, nung una nga ay sa chapter 4 noong nagawa ngang makatakas ni Boruto mula sa 4 na mga Shinju at naulit na naman ito dito sa chapter 13. Perhaps this is some kind of divine intervention. Ang pakikisali ng mga Diyos sa affairs ng mga mortal it seems, ayon kay Jura. Then makikita nga natin dito si Boruto na unti-unting nagfe-fade yung consciousness. Kasabay nga nito yung transition sa mga pangyayari sa kanya 2 years ago. Matapos ngang maging isang puno ni Sasuke, dito nga ay makikita nating tinatakasan ni Boruto ang mga Konoha Shinobi na on the hunt nga para i-capture si Boruto. Hirap na hirap at mukhang pagod na nga dito si Boruto. Pero dito nga ay may biglang sumulpot na palaka na nagbigay nga ng intel kay Boruto tungkol sa mga bilang ng mga ninja na naghahanap sa kanya. At inadmire nga nitong palaka na ito yung hindi pagpili ni Boruto sa desisyon na paslangin na lang yung mga shinobi. Ngayong wala na nga siyang choice at ito na nga yung pinaka-logical na paraan para i-prioritize yung kanyang survival. Nagtaka nga si Boruto kung sino nga ba itong palaka na ito. Pero sinabi nga nito na hindi nga raw siya kalaban at malalaman nga daw ni Boruto ang lahat pero kailangan nga muna nilang makatakas mula sa lugar na ito. Kaya dito nga ay walang choice si Boruto kundi sumunod sa instructions itong palaka na ito upang makatakas sila mula dito. Matapos ngang hawakan ni Boruto yung likod nitong palaka ay nai-perform nga dito ang reverse summoning technique na nagdala nga kay Boruto sa isang lugar na pamilyar nga sa atin. At dito nga ay makikita natin si Kashin Koji, ang performer ng summoning jutsu. Nagtaka nga si Boruto kung nasaan sila at sino nga daw ba itong cloaked mysterious man na ito. At bakit nga daw ba kung umasta itong matanda na ito ay kilala niya si Boruto. Dito na nga nagsalita itong si Koji. Nandito nga daw sila sa isa sa mga abandonadong hideout ni Orochimaru malapit sa Land of Wind. At hindi nga daw basta-basta mahahanap ng mga ninja ang hideout na ito dahil sa camouflage nga na genjutsu na inilagay ni Koji sa entrance nitong hideout na ito. At yung palaka nga daw nakausap ni Boruto earlier ay isang ang scientific ninja tool na mukha ngang isang totoong palaka pero man-made nga. Ito nga daw yung ginagamit ni Koji para makipag-communicate kay Boruto. Then dito nga ay sinimulang ipakita ni Koji yung kanyang maskara at mukha kay Boruto. At dito na nga naalala ni Boruto itong si Kashin Koji. Dito nga sinabi ni Boruto na hindi nga daw niya makakalimutan si Kashin Koji dahil si Kashin Koji nga yung pamatay sa isa sa mga hidden mist legends na si Ao. At yung muntik na nga rin makapaslang kay Konohamaru bago ma-awaken ni Boruto yung kanyang karma for the first time. Dito nga ay tinanong ni Koji si Boruto, "Can I verify just one thing? Have you been Uzumaki Boruto from the moment you were born up to now?" Oo o hindi, sagutin mo ko ng diretsyo. Nagulat nga si Boruto sa tanong na ito dahil it seems na may idea nga si Koji sa omnipotent Shinjutsu ni Ada. Dito na nga in-explain ni Kashin Koji na sa loob nga daw ng kanyang utak, si Boruto nga daw ay vessel ni Ishiki na tumakas nga sa Kara hideout, na tinulungan nga daw niya at Amado na makatakas.
Pero alam nga ni Koji na hindi nga totoo itong memorya na nakatanim sa kanyang utak. Hindi nga raw siya masyadong pamilyar sa abilidad na omnipotence, pero alam nga daw ni Koji yung naging resulta ng mga pangyayari 3 years ago, na kung saan mukhang nabaliktad nga daw ang memorya ng lahat ng tao patungkol sa identity nitong si Boruto at Kawaki. Hindi nga makapaniwala si Boruto dahil kahit apektado nga si Koji ng omnipotence ay nagawa pa rin niyang makita objectively kung ano yung tunay na sitwasyon. Pero dito nga ay sinabi ni Koji na ito nga raw ay sa kadahilan ng alam nga daw niya in advance na mangyayari itong mga pangyayari na ito. Meaning in-expect na nga daw niya ito in the first place. Dito nga sinimulang i-explain ni Koji ang lahat. As you already know, I was created by Amado for the purpose na paslangin nga si Ishiki Otsutsuki at pigilan ang kanyang plano na sirain ang planeta sa pamamagitan ng Divine Tree. Ang main purpose nga ni Koji ay palabasin si Ishiki sa katawan ni Jigen. Then nakita nga natin na naging successful ito. At matapos nga itong maging success, ay satisfied na nga daw si Koji dahil nagampanan na nga raw niya yung kanyang tungkulin. Wala nga daw siyang takot o pinagsisisihan pa. Ipinagkatiwala na nga daw niya that time sa Hokage na si Naruto nga at sa iba pa yung task na talunin nga ang newly resurrected Ishiki Otsutsuki at inaantay na nga lang daw niya yung kanyang pagkamatay. Nang bigla na nga lang may nag-flash na iba't ibang uri ng scenes at pangyayari na hindi nga pamilyar itong si Kashin Koji. At mukhang ito nga ay mga pangyayari na hindi pa nagaganap. Dito nga daw na-realize ni Koji na ito nga raw ay mga glimpses ng mga future realities. Ishiki gets killed pag-atake ni Code sa Konoha, Omnipotence Shinjutsu, at itong parating na reality na kung saan ng mga Shinju nga ay madadagdagan pa ng isa pang miyembro, ang panglima, na hindi pa nga natin kilala. Matapos ngang makita ni Koji ang mga pangyayaring ito, dito nga raw niya na-realize na hindi nga daw sapat ang pagkamatay lamang ni Ishiki. Kailangan nga rin nilang durugin ng 10 tails upang mailigtas nga ang planeta mula sa pagkawasak. Kaya ito nga yung dahilan kung bakit pinilit ni Koji na makaligtas gamit ang reverse summoning technique na atin ngang nasaksihan noon. At mula noon ay lagi nga daw ikinukumpara ni Koji yung mga pangyayari sa kasalukuyan against sa mga visions at glimpses na nakita niya that time. Then pinilalim nga daw niya yung kanyang pagkakaintindi tungkol sa kanyang abilidad. At gamit nga ito ay alam na nga daw niya yung mga pangyayari such as yung possibility nga na mag-flip o magbaliktad yung buhay ni Boruto at Kawaki na nagkatotoo nga. Pero kahit apektado nga itong si Koji alam pa rin niya yung totoo. Tinanong nga dito ni Boruto kung ano nga daw ba yung abilidad na to at bakit nga daw ba bigla itong na-awaken ni Kashin Koji. Ito na nga guys yung exciting part. Alam naman na daw natin ang kwento noon ni Amado tungkol sa Otsutsuki God na si Shibai. The Otsutsuki God na nagawa ngang i-devour ang hindi mabilang na planeta long time ago, na nagkaroon nga ng sobrang daming Shinjutsu abilities at binansagan ngang Otsutsuki God. Itong katawan nga daw ni Shibai na naiwan sa kamay ni Amado ay ginamit nga ni Amado upang i-modify ang katawan ng mga inner Kara members. Tinransplant nga daw ni Amado yung cells ni Shibai Otsutsuki sa katawan ni Koji at iba pa, hoping na magmamanifest nga sa katawan nila at least yung isa sa madaming Shinjutsu ni Shibai. Pero the catch is, yung pagiging successful nga nito ay base lamang sa swerte o tsambahan lamang. Since kahit na-awaken na nga ng mga Kara members tulad ni Code ang claw marks, Demon ang reflect at Ada yung kanyang charm, Senrigan at omnipotence, ay may mga Kara members nga na hindi nagmanifest ang Shinjutsus ni Shibai. Ito nga noon ay sina Boro, Delta at itong si Koji. Pero dahil nga daw sa matinding adversity at desperation o life and death situation ni Koji sa laban niya against kay Ishiki, mukhang ito nga daw yung naging susi para ma-awaken niya yung kanyang ability. Ang abilidad na makita ang lahat ng posibleng pangyayari sa hinaharap. Ito nga guys, ang prescience. Not pre-science guys ha, prescience. Yun yung tamang pronunciation guys. Dito nga in-explain ni Koji na ang future nga daw ng bawat tao at mundo ay hindi simpleng tuwid na path lamang. Maraming branch at crossroad nga na nagaganap sa bawat pangyayari sa mundo, na kung saan ang hinaharap nga na nagmamanifest o mangyayari sa hinaharap ay nade-decide nga mula sa battle royale sa pagitan ng mga destinies. Kumbaga naglalaban-laban yung iba't ibang future realities. At nasaksihan nga daw nitong si Koji ang ilan sa mga realities o realidad na nag-fail nga na mag-manifest. Una na nga dito yung reality na kung saan namatay nga ang Hokage na si Naruto sa laban niya against kay Ishiki. At muli nga nalagyan ng karma si Kawaki mula kay Ishiki. Then nag-resurrect nga si Ishiki sa katawan ni Kawaki. Then nawasak nga ang mundo dahil successful nga natutubo ang Divine Tree sa planetang Earth. Isa pa nga example ng reality ay itong reality na kung saan noong time nga na isinil nga daw ni Kawaki si Naruto sa ibang dimensyon. At naglaban nga daw si Boruto at Kawaki, napatay nga daw ni Kawaki si Boruto that time, as well as Sarada Uchiha na tumulong nga o sumbubok tumulong kay Boruto. Sa reality nga daw na ito ay hindi nga daw umabot sa pagsiswitch yung buhay ni Boruto at Kawaki.
Pero later on nga daw ay matatalo ni Code si Kawaki at maipapakain nga ni Code si Kawaki sa 10 Tails. At tutubo nga ang divine threat mo, wasak nga ang buong planeta. Ang pinupunto nga daw dito ni Koji ay sa mga nagdaang taon nga daw ay parang naglalakad nga sa manipis na lubid ang mundo upang maiwasan ang kawasakan. Kumbaga nasa bingit talaga ng panganib ang planetang Earth mula sa mga Otsutsuki, sa 10 Tails at iba pa. Tinanong nga dito ni Boruto kung ano nga daw ba yung mga magiging use o gamit ng ability ni Koji kung in the end sobrang daming worst case scenario lang din naman pala yung mangyayari. Maglalaban-laban lang din pala yung iba't ibang realities at wala naman sila masyado palang may iaambag sa pagbabago nito. Sinabi nga dito ni Koji na ang pinakamalaking advantage nga daw na meron sila ay ang intel. For example, magagawa nga daw nilang maiwasan yung mga pangyayari na kung saan maaaring makupot o makorner si Boruto ng mga Konoha ninja. At isa pa, pwede nga raw ituro ni Kashin Koji kay Boruto yung mga abilities at jutsus na magagawang matutunan ng future Boruto. Dito sa Boruto ng kasalukuyan o 2 years ago nga dito sa flashbacks, ma-accelerate nga daw yung learning at training ni Boruto. Na naging reality nga at si Boruto ngayon naging the ultimate ninja dito sa Boruto 2 Blue Vortex dahil isa nga siyang overpowered character na maituturing nga nating pinakamalakas na ninja sa history. At hindi nga daw magkakaroon dito ng komplikadong timeline paradox. Kung alam nyo, alam nyo. Mahirap kasing i-explain yung paradox guys, kaya kaya nyo na. So dahil wala ngang paradox, ay hindi nga nila maapektuhan yung iba't ibang realities. Instead, may increase lang nila yung chance na magkaroon ng mga bagong posibleng futures na mas malaki nga ang tsansa na magkaroon ng magandang outcome sa mundo. At ang pinakamahalagang advantage nga daw nito ay yung knowledge ni Koji sa kung paano maililigtas ni Boruto yung buhay ni Sasuke mula sa pagiging puno. Pero bago nga daw yun ay kailangan nga muna nilang talunin ng worst possible future na parating na mangyayari nga 2 years later. Ang pag-evolve ng mga Clogrimes into Shinju na nakita nga raw ni Koji sa halos lahat ng realities na kanyang nasaksihan. At ang pinakadelikado nga daw sa mga Shinju na ito ay itong si Jura. Napapaslang nga daw kay Boruto in the future. Tulad nga na nakita ni Koji sa maraming realities na kanyang nasaksihan, na kung saan ang ending nga ay masisira lang din ang mundo. Although maraming nga silang info at mga weapons na pwedeng gamitin para baguhin ang hinaharap, dito nga sinabi ni Boruto na kahit ano nga daw ang mangyari ay hindi nga daw niya pipiliin yung option na paslangin si Kawaki para lamang magkaroon ng mas magandang future. Dahil ang goal nga niya ay i-restore ang Uzumaki household at kasama nga dito si Kawaki. Pero bago ang lahat, kailangan nga muna nilang iligpit ang 10 Tails. Then dito na nga tayo bumalik sa present time na kung saan wala ngang malay dito si Boruto. Then dito nga ay nakita natin nagising na si Himawari. At noong nakita nga niya na may mga injured sa kanyang paligid ay agad nga siyang bumangon at ginamit nga yung kanyang mga 9 Tails chakra para ihil nga yung injury ni Sarada. Nagumulot nga sa lahat dahil hindi nga nila alam na may ganito palang abilidad itong si Himawari. First time nga nila nakita itong mga bagong abilidad ni Hima. At dito nga ay gagamitin sana ni Hima kay Boruto yung kanyang healing ability pero dito nga ipinigilan muna siya ni Kawaki dahil itong araw ay once in a lifetime opportunity para sa kanila na hulihin si Boruto. At dito nga ipinili nilang i-restrain si Boruto gamit ang special sealing cuffs ni Amado na may special ability nga i-nullify ang kahit anong uri ng jutsu. Parang si Prism Stone ng One Piece guys. At dito nga ay kinuha rin ni Kawaki yung palaka ni Koji at dinurog ito. At na-realize din dito ni Kawaki na palaka pala ni Kashin Koji itong kinakausap ni Boruto. Meaning meron na siyang idea. Then makikita nga natin dito ang mga Shinju na nagtipon-tipon nga. At ni-revive nga itong si Hidari mula sa kanyang Thorn Soul Bulb. At bukod nga kay Hidari ay makikita pa natin ang isa pang Thorn Soul Bulb na nakakonekta nga dito sa katawan ng 10 Tails o Divine Tree. Na inilagay nga nila later on sa gitna ng circle na kung saan isinasagawa nga nila ang isang ritual. At mukhang dito na nga maisisilang yung Shinju na nakita natin kanina mula sa visions ni Kashin Koji. Pero dito nga hindi pa natin alam kung ano yung pangalan nitong bagong Shinju na ito dahil mukhang pinag-iisipan pa nga lang ito ni Jura. At dito na nga nagtatapos ang chapter 13. Hihimay-himayin pa natin ang bawat topic dito sa chapter 13 sa mga susunod na videos kaya abangan nyo yun. Subscribe para updated ka. Peace!